Magandang buhay mga bata, kamusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at may magandang kalusugan sa panahong ito. So, welcome sa ating aralin para sa araling panlipunan at tayo ay nasa unang quarter at ikapitong linggo ng ating pagtalakay. So, para sa linggong ito, ang ating tatalakayin ay kahalagahan ng katangiang heograpikal sa pag-unlad ng bansa. So, ano-ano ba yung mga kasanayan na dapat nating matamo para sa linggong ito? Una, natutukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mapa. Ikalawa, na ihahambing ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng lokasyong bisinal at lokasyong insular. Pangatlo, napapahalagahan ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng malikhaing pagguhit. So, tumungo tayo sa ating unang araw at sisimulan natin ito sa pamamagitan ng maikling balik-aral. Para sa ating balik-aral, narito ang mga minoryang indigenous people o yung ating mga ethno-linguistikong pangkat sa Pilipinas at makikita natin yan sa larawan na nasa tabi at bibigyan natin sila ng katangian. So, naaalala nyo pa ba yung ating pinag-aralan nung nakarang linggo tungkol sa ating mga ethno-linguistikong pangkat sa Pilipinas? So, bibigyan natin sila ng katangian o atin silang ilalarawan. So, simulan natin sa ating mga kapatid na Tagbanwa. Sila ay karaniwang nakatira sa mga isla ng Palawan, partikular sa mga lugar na malapit sa dagat. Kilala sa kanilang tradisyon ng pagsusulat sa pamamagitan ng Tagbanwa script, isang sinaunang sistema ng pagsulat na ginagamit sa kanilang sariling wika, at karaniwang nakatuon sa pangingisda, pangangaso at pagsasaka ang kanilang pamumuhay. Ang ating mga kababayan namang mga Tiboli ay nakatira sa mga bulubundukin ng South Cotabato, partikular sa paligid ng Lake Cebu. Ang kanilang kultura ay sila ay kilala sa kanilang mga tradisyonal na kasanayan sa paghabi, paggawa ng alahas at pagsasayaw. Ang kanilang pamumuhay ay karaniwang nakatuon sa pagsasaka, paghahabi at pag-aalaga ng mga hayop. Ang ating namang mga kababayang Badyaw ay kilala bilang mga Sea Gypsies at karaniwang nakatira sa mga bangka at isla sa karagatan ng Sulu at Mindanao. Kilala sa kanilang mga kasanayan sa pangingisda, paglalayag at pagsisid. Ang kanilang pamumuhay naman ay nakatuon sa pangingisda at paglalayag. Ang ating mga kapatid naman na mga Manobo ay nakatira sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, partikular sa mga bulubundukin at kagubatan. May iba't ibang pangkat ng Manobo na may kanya-kanyang kaugalian at paniniwala. Samantalang ang kanilang pamumuhay ay karaniwang nakatuon sa pagsasaka, pangangaso at pangingisda. At huli ang ating mga kapatid na mga Maranao. Sila ay nakatira sa paligid ng Lake Lanao sa Lanao del Sur, kilala sa kanilang mga tradisyonal na sining at arkitektura tulad ng Torogan at Okir. Ang kanilang pamumuhay ay karaniwang nakatuon sa pagsasaka, pangingisda at kalakalan. Ngayon naman ay sa pamamagitan ng pin location icon flag. So, ididikit ninyo sa mapa ng Pilipinas sa mga bansa o mga anyong tubig na malapit sa Pilipinas. So, para sa hilaga or north, bansa sa hilaga na malapit sa Pilipinas, east o silangan, karagatan sa silangan na malapit sa Pilipinas. Para sa west, bansa sa kanluran na malapit sa Pilipinas at east naman ay dagat sa timog na malapit sa ating bansa. So, ang ating mga tamang sagot para sa hilaga ay ang bansang Taiwan, silangan ay ang karagatang Pasipiko, kanluran ay ang bansang Vietnam, at para naman sa timog ay ang Celebes Sea. So, patuloy nating sagutin ang mga katanungan dito. So, ano-anong mga bansa ang malapit sa hangganan ng Pilipinas? So, narito yung ating mga sagot. Sa hilaga, nariyan ang Taiwan. Sa silangan naman ay ang mga bansang Palau at Guam.
sa timog ay Indonesia at sa kanluran naman ay Vietnam. At ano-anong mga anyong tubig ang makikita malapit sa Pilipinas? So nariyan ang Bashi Channel, sa hilaga, sa silangan ay ang Pacific Ocean, sa timog ay ang Celebes Sea at sa kanluran ang South China Sea o yung West Philippine Sea. So mabilis mo lang ba itong nahanap sa mapa? So mabilis lang sapagkat sa mapa ay nakasulat naman doon kung ano-ano yung mga bansa at mga anyong tubig na makikita malapit sa ating bansa. Sunod naman, so paghawan sa bokabularyo sa nilalaman ng aralin, ito ay tumutukoy sa lokasyon ayon sa mga bansang or tinutukoy nito yung lokasyon ayon sa mga bansang nakapaligid dito. So ito yung tinatawag nating lokasyong bisinal. At tawag sa kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin, so lokasyong insular. Para naman sa ikalawang araw, so ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. So magkakaroon tayo ng isang gawain, so hihikayatin ng guro ang mga mag-aaral na gumawa ng eroplanong papel. So ang guro ay magsisilbing flight attendant o tour guide na maglalarawan sa lokasyon ng Pilipinas at ang mga mag-aaral naman ang magiging pasahero habang hawak-hawak nila ang kanilang mga nilikhang eroplano. So handa na ba kayo? So simulan na natin yung ating paglalakbay. Mabuhay! Maligayang pagdating sa Philippine Airlines Domestic Flight. Ako ang inyong flight attendant sa araw na ito. Handa na ba kayong libutin ang buong Pilipinas? Subalit bago tayo lumipad, narito ang ilan sa ating mga paalaala. Hinihiling namin na mangyaring ikabit ninyo ang inyong mga seatbelt sa oras na ito at i-secure ang lahat ng bagahe sa ilalim ng inyong upuan o sa mga overhead compartment. Hinihiling din namin ang iyong mga upuan at tray ng mesa ay nasa tuwid na posisyon para sa pag-alis. Kung handa na kayo, lilipad na tayo mula Kanluran papuntang Hilaga, Silangan at Timog ng Pilipinas. Habang tayo ay nasa himpapawid, tignan nating mabuti ang lokasyon ng Pilipinas. Ano ang inyong mapapansin? Bagamat kapuluan ng Pilipinas, ito ay napapaligiran ng mga karatig bansa. Ang tawag sa lokasyong ito ng Pilipinas ay lokasyong bisinal. Ang lokasyong bisinal ng isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid dito. Anong bansa na nasa kanluran ang pinakamalapit sa Pilipinas? Ano namang bansa ang nasa hilaga ang malapit sa Pilipinas? Ano-ano ang mga bansa ang makikita sa silangan at ang pinakamalapit sa bansa natin? Sa timog na bahagi ng Pilipinas, anong bansa ang malapit dito? Tingnan naman natin ang mga anyong tubig na nakapaligid malapit sa bansa. Ang tawag sa lokasyong ito ng Pilipinas ay lokasyong insular. Tinatawag na lokasyong insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Sa lokasyong insular, makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong lupa. Anong anyong tubig ang makikita sa kanluran at hilaga ng bansa? So ito ay ang South China Sea at ang Bashi Channel. Anong anyong tubig naman ang nasa silangan at timog ng Pilipinas? Ang mga ito ay ang Pacific Ocean at ang Celebes Sea. Ngayon, tayo ay lalapag na sa paliparan. Bilang paghahanda sa paglapag, tiyaking tuwid ang inyong upuan at ang inyong seatbelt ay nakakabit. Nakalapag na tayo sa paliparan, mangyaring tanggalin na ang inyong seatbelt, tumayo at humanay ng maayos sa paglabas ng eroplano. Maraming salamat, muli akong inyong flight attendant. Nasiyahan ka ba sa paglibot sa Pilipinas? Okay, so mas lalo kayong masisiyahan lalo na kung talagang nilalakbay ninyo ito sa totoong buhay. So para sa ating gawain, ano-anong mga bansa ang malapit sa? Okay, ito yung tanong kanina ng flight attendant.
kanluran, hilaga, silangan at timog ng Pilipinas. Ano ang tinatawag na, yung bilang isa, ano ang tinatawag na lokasyong bisinal? Bilang dalawa pala yung una kong binanggit. Pangatlo, ano ang tinatawag na lokasyong insular? At pang-apat, ano-anong anyong tubig ang nakapaligid sa Pilipinas? So sa kanluran, hilaga, silangan at timog. So ang sagutin natin para sa unang bilang, ang lokasyong bisinal ay isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon ang lokasyong bisinal ng isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa bansang nakapaligid nito. Ang mga bansa, so para sa kanluran, nariyan ng Vietnam, sa hilaga ay ang Taiwan, silangan ay Palau at Guam, at sa timog ay ang Indonesia. Para naman sa bilang 3, tinatawag na lokasyong insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Sa lokasyong insular, makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong lupa. Para naman sa bilang 4, ano-anong anyong tubig ang nakapaligid sa Pilipinas? Sa kanluran, nariyan ang South China Sea o West Philippine Sea. Sa hilaga, nariyan ang Bashi Channel. Sa silangan ng Pacific Ocean. At sa timog, ang ating Celebes Sea. Ngayon, tayo ay nasa 3 araw na. Okay. At dito naman ay tatalakayin natin yung kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas. So ang Pilipinas ay angko para sa tanggulang lakas, panghimpapawid at pandagat. Dahil mula sa bansa, kitang-kita ang hilagang Asya, timog silangang Asya hanggang timog kanlurang Asya o gitnang silangan. Ito ang dahilan kaya matagal na panahong nanatili ang base militar ng Amerika sa Pilipinas. Ngayong wala na ang mga base militar ng Amerika sa bansa, ay pinanatili ng Pilipinas ang magandang relasyon at pagkakaibigan ng lahat ng bansang nakapaligid tulad ng Russian Federation, China at United States. Ang ating pinakamahalagang rutang pangkalakalan ay ang daungan ng mga barko para sa ating kalakalan sa Pasipiko patungo sa mga bansa sa Timog Silangan. Ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA na pandaigdigan nating paliparan ay nagiging terminal ng mga sasakyang panghimpapawid na nagmumula pa sa Timog Silangang Asya, Japan, United States, Australia at Europe. Sa ganitong paraan, malakas ang negosyo ng ating airlines. Marami ring kalakalan ng ating mailuluwas patungo sa iba pang bahagi ng mundo. Dahil sa napakaganda nating lokasyon, maraming mga dayuhan ang nais makarating sa Pilipinas at nanatili dito. So talakayin pa natin ang iba pang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas. So una, para sa ekonomiya at sa kalakalan, ang lokasyon ng Pilipinas sa gitna ng Timog Silangang Asya ay nagiging sentro ito ng kalakalan sa rehiyon. Madali ang pag-aangkat at pagluluwas ng mga produkto dahil sa malapit na distansya sa mga karatig bansa. At gayon din para naman sa ating turismo, ang magandang tanawin, magagandang dalampasigan at mayamang kultura ng Pilipinas ay nag-aakit ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lokasyon ng Pilipinas sa Pacific Ring of Fire ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa mga aktibidad na pangtubig tulad ng diving at snorkeling. So ano naman yung kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas para sa ating politika? So seguridad, ang lokasyon ng Pilipinas sa gitna ng mga pangunahing ruta ng dagat ay nagbibigay ng estratehikong kahalagahan sa seguridad ng bansa. Ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Diplomatikong relasyon. Ang lokasyon ng Pilipinas ay nagbibigay ng pagkakataon para sa malalakas na diplomatikong relasyon sa mga karatig bansa at sa iba pang mga bansa sa mundo.
Para naman sa ating kultura, sa iyong pagkakaiba-iba, ang lokasyon ng Pilipinas sa gitna ng mga pangunahing ruta ng dagat ay nag-aambag sa pagkakaiba-iba ng kultura ng bansa. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay naglakbay patungo sa Pilipinas na nagdulot ng paghahalo ng mga kultura at tradisyon. Pagpapalitan ng kaalaman, ang lokasyon ng Pilipinas ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapalitan ng kaalaman at ideya sa iba't ibang kultura. Ang Pilipinas ay naging tulay sa pagitan ng mga kultura ng silangan at kanluran. So para naman sa likas na yaman, ang ating yamang dagat, ang lokasyon ng Pilipinas sa Pacific Ocean ay nagbibigay ng yamang dagat. Ang bansa ay may malawak na karagatan na naglalaman ng iba't ibang uri ng isda, korales at iba pang mga marine life. Para naman sa yamang lupa, ang lokasyon ng Pilipinas sa tropikal na rehiyon ay nagbibigay ng yamang lupa. Ang bansa ay may malawak na lupa na angkop para sa pagsasaka at pagtatanim. So narito yung mga tanong na dapat nating sagutin. Ano-ano ang mga kabutihan at di kabutihan ng lokasyon ng Pilipinas? So para sa kabutihan, marami tayong pulo na nagsisilbing daungan ng iba't ibang sasakyang pandagat. Pangalawa, malawak ang ating pangisdaan. At pangatlo, marami tayong mga magagandang baybayin na dinarayo ng mga turista. Pangalawa, bakit mahalaga ang mga daungan ng mga barko sa ating kalakalan? So ang ating pinakamahalagang rutang pangkalakalan ay ang ating mga daungan ng mga barko para sa ating kalakalan sa Pasipiko patungo sa mga bansa sa Timog Silangan. At may pagmamalaki mo ba ang lokasyon ng Pilipinas? May pagmamalaki ang lokasyon ng Pilipinas dahil maraming kapakinabangan ang naibibigay nito sa ating mga mamamayan. At para naman sa ika-4 na araw, tayo ay magsasagawa ng iba't ibang mga gawain. So para sa ating paglalapat at pag-uugnay, narito ang inyong unang gawain. Gagawa kayo ng poster. Suriin ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito sa pamamagitan ng pagguhit ng poster. Pagkukulan ng pansin sa pagbuo ng poster ang mabuti at di mabuting epekto ng katangiang heograpiya o pisikal. So gawin ito sa short bond paper at mayroon kayong ilang minuto para gawin ito. So yan ay mamarkahan batay sa rubrics na ibibigay ng inyong guro. Sunod naman na gawain, balikang muli ang mga napag-aralan tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya at batay sa lokasyon bakit may tuturing na ang Pilipinas ay mapalad at nakalalamang sa iba. So pag bigyang tuon yung mga kagandahan, no, na ano ba yung mga dahilan kung bakit naging maganda yung ating lokasyon, no? Kumbaga doon sa geographical na lokasyon natin. Ano ba yung magandang dulot nito sa atin? So, nariyan lang ang mga sagot. Babalikan nyo na lamang sa ating video. Para naman sa paglalahat, so gumawa ng journal para sa kahalagahan ng ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. At para sa inyong maikling pagsusulit, so suriin lang kung mabuti o hindi ang epekto ng ugnayan ng lokasyon sa heograpiya ng bansa. Lagyan ng masayang muka o happy face ang kung maganda ang ugnayan at malungkot na muka o sad face kung hindi. So isulat ito sa inyong sagutang papel. At narito ang mga tamang sagot. Para naman sa inyong gawaing pantahanan o takdang aralin, so isulat ang kahulugan ng sumusunod. Ano ba yung heograpiyang pisikal, heograpiyang pantao? Anong uri ng klima at panahon mayroon sa Pilipinas? At ano-anong anyong lupa at anyong tubig ang matatagpuan dito? At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ika-7 linggo ng ating pag-aaral para sa Araling Panlipunan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating mga aralin.
Ako si Teacher Aisa. Paalam!